Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong tagapagturo sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto at may matutunan mula sa akin? Mabuti! Halina't ating simulan. Ang araling ating tatalakayin ay ang aralin siyam na tungkol sa pagtangkilik sa sariling produkto para sa pagunlad at pagsulong ng bansa. Sa araling ito, inaasahang matutukoy mo ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto. Pangalawa, may iuugnay mo ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pagunlad at pagsulong ng bansa. At pangatlo, may papakita mo ang pagiging makabayan at pamamagitan ng pagpili ng produktong gawang Pinoy. Mga bata, alam niyo ba na napakarami nating mga gawang produkto na nararapat na ipagmalaki ng bawat Pilipino tulad natin? Alam niyo ba ang mga ilan sa produktong gawa ng sarili nating bansa at manggagawang Pilipino? Hindi! Naku mga bata, dapat alam niyo ang mga produktong atin. Ngayon, ay malalaman niyo ang iba sa mga produktong gawa ng sarili nating bansa at manggagawang Pilipino. Meron ako ditong mga produkto na sigurado akong alam niyo ang iba sa mga ito. Meron ako ditong mga litratong ipapakita sa inyo. Alam niyo ba kung ano ang litratong ito? Tama! Yan ay sapatos. Ang sapatos ay ginagamit natin sa tuwing tayo ay aalis o kung papasok sa paaralan. Paano naman ang litratong ito? Tama! Yan ay bigas. Ang bigas ay ating niluluto at kinakain sa pang-araw-araw. Paano naman ang litratong ito? Alam niyo ba kung ano yan? Yan mga bata ay tinatawag na abaca products. Ang abaca ay ginagawang bag o kundi basket at kung ano-ano pang produkto. Alam niyo ba kung saan ang gagaling ang mga produktong ito? O kung sino-sino ang gumagawa ng mga produktong ito? Hindi. Ngayon, malalaman niyo na. Sa bansang Pilipinas, bawat lalawigan ay may natatanging produkto tulad ng sapatos sa Marikina. Ang sapatos pala ay nanggagaling sa lalawigan ng Marikina. Ang tsinelas naman ay nanggagaling sa Laguna at ang niyog ay sa Bicol, Laguna at Cavite. Habang ang asukal naman ay nanggagaling sa lalawigan ng Iloilo, Tarlac at Negros. Ang bigas naman ay nanggagaling sa lalawigan ng Gitnang Luzon. Habang ang dried mango ay sa Cebu. Ang saging naman ay nanggagaling sa Davao at Cotabato. Ang abaca ay nanggagaling sa Bicol. At ang tabako ay nanggagaling sa Cagayan, Ilocos at Pangasinan. At ang pinya ay nanggagaling sa Cotabato at Bukidnon. Habang ang perlas naman ay nanggagaling sa Sulu. Ang mga lalawigang yan mga bata ay parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, alam niyo na kung saang lugar nanggagaling ang mga produktong ginagamit at kinakain natin sa pang-araw-araw. Mga bata, ito ang inyong tandaan na sa pagtangkilik at pagkilala ng mga lugar at produktong atin ay nakakatulong ito sa pagunlad ng ating bansa. Kaya kailangan nating mahalin at tangkilikin ang gawa ng ating bansa at manggagawang Pilipino. Kaya, kung ikaw ay bibili sa isang sari-sari store, piliin mo yung produktong atin. O kaya, kung bibili ka ng sapatos sa mall, piliin mo ang sapatos na gawa sa Marikina, hindi yung rubber shoes. Okay ba yun mga bata?
Mabuti! At ngayon, dito nagtatapos ang ating leksyon sa Aralin Siyam. Lagi niyong tatandaan ha, yung mga natutunan niyo sa araw na ito. Dahil, ang pagtangkilik at pagmahal sa produktong atin ay nakakatulong sa pagunlad ng ating bansa at sa pagsulong ng ating bansa. Hello mga bata! Dumako naman tayo ngayon sa Araling 10. Ang Araling 10 ay tungkol sa hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang iba't ibang gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lalawigan ng bansa at mga produkto na ginagawa ng tao sa kapaligiran upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang gawaing pangkabuhayan, kabilang ang pagsasaka at pangingisda. Mga bata, mahalagang malaman natin na ang pagunlad ng mga gawaing pangkabuhayan ay may dalang mga hamon na kailangang malagpasan at mga oportunidad na dapat samantalahin at sagutin. Upang mapagtagumpayan ito, dapat ay maging handa para dito. At ngayon, handa na ba kayong matuto sa panibagong aralin na ating tatalakayin ngayon? Mabuti! Pero bago natin simulan, sa aralin ito, inaasahang matutukoy mo ang mga hamon ng mga gawaing pangkabuhayan. Pangalawa, matutukoy mo ang mga oportunidad kaugnay ng mga gawaing pangkabuhayan. At pangatlo, makagagawa ka ng isang mungkahing planong pangkabuhayan. Alam niyo ba kung ano ang litrato nito? Tama! Yan ay ang hagdang-hagdang palayan na gawa ng ating mga Ifugao ancestors. Ito ang litratong nagpapakita ng pangkabuhayang pagsasaka. Ang pagkabuhayang ito ay mahalaga dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Kung liliit ang produksyon, maaapektuhan ang taong bayan at ang bansa. Ayon sa maraming magsasaka, ang uri ng kanilang pamumuhay ay isang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga hamon kakibat ng kanilang hanapbuhay. Kasama rito, ang lalong lumalaking bilang ng mga angkat na produktong agrikultural, kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka, limitadong pundo na pinagkakaloob ng pamalaang bilang tulong sa maliliit na magsasaka, suliranin sa irigasyon, at kawalan ng kontrol sa presyo. Higit sa lahat ay ang mga suliranin sa kalamidad, pagkasira ng kalikasan at pagbabago ng panahon tulad ng El Niño phenomenon o mahabang panahon ng tag-init. Sa kabila ng mga hamong ito, may mga oportunidad ding ipinagkakaloob sa mga magsasaka, gaya ng impormasyon sa mga bagong pag-aaral at saliksik upang gumanda ang ani at dumami ang produksyon. Pangalawa, paggamit ng mga makabagong teknolohiya para mapabilis ang produksyon. Pangatlo, paghihikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka at linangin ang mga lupain sa kani-kanilang mga probinsya. At pang-apat, pagbibigay ng pagkakataon para sa pagsasaka na makapag-aral ng tamang paraan ng pagsasaka.